Isang magandang umaga. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magandang umaga. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Amen? Hallelujah. Sino yung nagpapasaya sa mga anak ng Diyos? Alam niyo po, talagang ang ating lugar sa Pilipinas ay nangangailangan ng ating mga dasal. Amen? Kasi po, kung tingnan ninyo, dito nga sa Hong Kong ay very aware ang mga tao, may tinatamaan pa rin. Eh sa atin walang ganyan. Amen? Kahit siguro super wheel, hindi sila bibili. Di ba sa atin? Pero may mga aware din, pero alam niyo mas ano sa atin mas maluwag. Kaya sabi ko nga, sa Kawayan, may mga ano doon, malapit-lapit na kami doon. Oo, kasi may mga tinetes na doon. Sabi ko, Lord, covered our place with your precious blood. Amen? Hallelujah. Sa Pilipinas ngayon, sobrang sa atin siguro dito, parang magaan lang. Pero alam nyo ba na may mga samahan ng mga manggagawa dito sa Hong Kong na umaapila ngayon, kahit nationwide, all over the world, umaapila kay Presidente kasi linockdown lahat Sinabi niyang lahat ng mga manggagawa pwedeng hindi pumasok na. Di ba? Eh paano ka mag-sesend ng pera kung walang... Paano nila matatanggap yung isesend mo doon? Open daw ang bangko. Bangko, yung mga... Di ba? At alam na nilang pwedeng hindi sila pumasok kasi direktiba ng ating Pangulo yun. Yung mga remittance. Paano nila matatanggap yung tulong natin finansya kung gano'n ang mangyayari, di ba? Kaya sabi ko hindi magaan ito. Medyo talagang delikado din pala talaga. Hindi lang yung sakit, maging ang ating mga assistant sa kanila apektado. Eh sabi ko, may mga doctors na rin na nag-leave na daw. Kasi siyempre may mga kwento-kwento din, di ba, na kahit doktor tinatamaan. Kaya ipag-pray natin ang ating bansa na ang Panginoon ang siyang humipo, mag-alis sa mga naglipa ng sakit na yon, virus na yon. In Jesus' name. Amen? Hallelujah. Kaya nga, tayo dito ngayon ang nag-aalala. Dati, sila ang nag-aalala sa atin. Ngayon, tayo na. Kasi alam natin na mas safe tayo kasi nasa tayo, ligtas na lugar. Di ba? Eh sa kanila, amen? Siguro lamang yung mga nasa tabing dagat. Kasi pagka alam nilang tinamaan sila, lulusong lang sila sa dagat. Asin yun Sila. Amen? So pag-pray natin ang ating bansa. Yung mga kapatid natin na dumating na, truly that prayer availeth much. Amen? The fervent prayer of the righteous availeth much. Malaki po ang magagawa ng ating mga panalangin. Nakabalik po sila yung mga kapatid natin. Amen? Na kung saan ay parang nawawalan sila ng pag-asa noon. Amen? Nakabalik sila dito ligtas. At may mga patutuo pa. Praise the Lord. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, huwag nating kakalimutan kahit matapos ang gawain natin dito, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, mga kapatid, intercede. Amen? Ipag-pray natin ang Pilipinas at ang buong mundo na sana ay matapos na ang ano bang tawag niya natin dyan? Pestilence na yan. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. If you have your Bible today, buklatin natin. Turn with me at the book of Old Testament.
sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Verse 1 hanggang 7. Sabi dito, King James ba to? Okay. Sabi dito, now the serpent was more subtle than any other wild creature that the Lord God had made. He said to the woman, did God say, you shall not eat of any tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, neither shall touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was the delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig trees together and make themselves aprons. Tumayo nga po tayo at manalangin, mga kapatid. Lord, napakadakila mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng napakagandang araw at panahon na kami po ay nandito ngayon sa church. Nawala po kaming ibang hangarin, Panginoon, kung hindi lamang maitaas ang iyong pangalan. Mapuri ka namin, Panginoon. Madakila ka namin. At mailapit namin sa iyo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga isipan at mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, saliksikin nga po ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Kung mayroon pong bagay na hindi po karapat-dapat at hindi mo nais na ginagawa ng aming katawan, Lord, alisin mo po yon, Panginoon, at gawin mo po kaming righteous sa iyong harapan, Panginoon. Upang wala pong maging hadlang, Panginoon, sa aming pagpupuri at sa aming pagbibigay ng pasasalamat sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito, tulungan mo po ang bawat isa. Kung mayroon mang mga karamdaman, in Jesus' mighty name, pinagaling mo na siya, Panginoon. Hallelujah. Lord, pagpalain mo yung salita, ang iyong lingkod, Panginoon. Lord God, I know and I acknowledge, Father God, that I can do nothing without you. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat sa anointing, sa kapangyarihan, Panginoon, ng Holy Spirit na siya ang maglilid sa bawat isa sa amin sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much for standing, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ho ay napakagandang balikan ang mga bagay na dapat balikan. Si pastor naman, babalik na naman sa nakaraan, ano? Napakagandang balikan at napakasarap balikan ang dapat balik-balikan. Sino sa inyo pumupunta sa kainan na masarap? Amen! Di ba gusto nyo pabalik-balik doon? Amen? Ito po ay sa salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos. Bakit nga ba kasi may mga nangyayari ngayon sa mundo na hindi natin inaasahan? Saan ba yan nagsimula? Amen? Kaya gusto kong balikan natin yon. Amen? Kaya nag-Genesis tayo. Hallelujah. Saan ba tayo nagsimula? Ano ba yung simula? Bakit may mga nangyayari na hindi kanais-nais, may mga nangyayari na sobrang talagang napakalubha na parang hindi na natin kayang isipin sa mga panahong ito? Mag-uumpisa tayo sa Garden of Eden. Amen? I want to talk today the topic na
safe in the arms of God. Hallelujah. Praise the Lord. Sumakay ako ng bus. Alam niyo mga kapatid, as I watch the traffic light dito sa Hong Kong, I'm amazed on how it controls vehicular accident. Di ba niyo napapansin sa mga traffic lights? Sila yung nagko-control ng mga accident, mga kapatid. By merely communicating to the driver what to do and what not to do. Nagre-review nga ako kaya alam mo yan. Para sa Martes. Amen? Hallelujah. By communicating to the drivers that what to do and what not to do. That is when we stop and when we go. Ayan. The orange light, anong ibig sabihin ng orange light? Orange light? Damagin nyo ni brother. Amen? Orange light? Ha? Warning ba yan? Sigurado warning yun. Ayan? Prepare everyone to either go or stop. Di ba? Amen. Do we do what we are supposed to do and do not what we are not supposed to do? Nabanggit ko last Sunday yung salitang do the do's and don't the don'ts. Sabihin mo nga sa katabi mo, do the do's and don't the don'ts. Wow! Mensahe yan. Amen? Mensahe po yan. Hallelujah! Praise the Lord! Napakagandang mensahe po sa bawat isa yan. As Christians, do we do the do's and we don't do the don'ts? Repeat it. Do we do the do's and parang naging don niya. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, hanggang ngayon, hindi ko alam kung meron pa yung mga company ng Datsun. Di ba may ganong company noon ng sasakyan? Datsun? Awansan? Datsun? At Toyota? Nag-aaway ang mga yan. Proving that the name of their company is biblical. Amen? Siyempre, pagka sinabi mong biblical, mas mabenta sa mga Kristiyano. Amen? Amen? Parang Old Testament yan. Hallelujah. In the Old Testament are in the negative form, while the commandments in the New Testament are in the positive form. Amen? Yung mga nag-aaral sa di ba ganyan yung tinuturo nila? Hallelujah. Na parang yung Old Testament is shadow daw ng New Testament ay shadow ng Old Testament, parang gano'n. Now, balikan po natin ang dapat balikan. Kung bakit may mga nangyayari ngayon. God ordered the do's and don'ts. Chapter 3, verse 1 to 3 ng Genesis. Amen? Ng Genesis. Chapter 3, verse 1 to 3. Now the serpent was more subtle than any other wild creatures that the Lord God had made. He said to the woman, Did God say, You shall not eat of any tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but God said, You shall not eat of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, neither shall touch it, lest you die. Wow. Amen? God ordered the do's. Sinabi na ni God yung instruction Sinabi na ni God kung ano yung dapat nilang gawin. Now, verse 1 sabi niya, sabi dito, to eat
the fruit of all the trees. Okay, okay yan. Dus yan, di ba? Pwedeng gawin yan. Pangalawa, not to eat the fruit of the tree in the midst of the garden. So, may utos na gawin at may utos na hindi gagawin. Ayan. Pero alam nyo, sobrang, sabi nga dito, ang serpent, na siya si Satanas, sabihin na lang natin gano'n, di ba? Ang serpent, na ito, sabi niya, sobrang anong sabi niya? Tuso ba yung ginamit niya dyan? The serpent was more subtle than any other one. Parang napaka-utak. Napaka-wise. Parang ganon. Parang napaka-talino. Yung order ni God, do the do and don'ts. Order ng Panginoon dito ay the do's and the don't. Yan yung order. Pero si Satan reverse the order. Amen? Reverse niya yung utos. Ang sabi ni Satan sa babae, do the don'ts and don't do the do's. Nakaka naman, Amen? Na-twist, nabaliktad. Ang sabi niya sa babae, gawin mo yung hindi niya inuutos at huwag mong gawin yung inuutos niya. Pero ang mga anak ng Diyos sa IMM, anong gagawin natin? Do the do's. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen? To eat the forbidden tree. Yan yung sabi. Pwedeng kainin yan. Masarap yan. Ayun nga ang mahirap sa atin, mga tao sa mundo na nilalang ng Diyos mula sa alabok at nabigyan ng kaunting free will. Ang sabi nila, not your will be done, but my will be done. Pagka kasi sinabi mo yung I will, that is, volitional surrender yan. Amen? Hallelujah. Sabi dito, to eat the forbidden, at reverse pa niya. At ang epekto ay disobedience. Ang gusto ng Panginoon, mag-obey sila. Ang gusto ni Satan, mag-disobey sila. Sabi nga nila sa mga matatandang preacher, sabi nila, kung ano pa kasi yung ipinagbabawal, yun yung gustong gawin. Tama ba yan? Ha? Huwag kang aakyat dyan, mahulog ka. Trip ko, pigilan. Yung mga kalyeng salita, mga salita sa kalye, Ito yung gusto ko, pakialam mo. Di ba? Di ba? May mga ganon, mga kapatid, na kung ano pa, kung sino pa, at ano pa yung pinagbabawal, yun yung gustong ginagawa ng tao. Kahit sa mga panahong ito. Amen? Kahit sa mga panahong ito. Satan reverse the order at ang epekto niyan, disobedience kay Lord. At itong si Eva naman po, sino ba kasi yung may kasalanan talaga? Lalaki o babae? Ano ba talaga ang nauna? Itlog o manok? Problema, Problemado tayo dyan. Hindi, according to science, ang nauna daw ay manok. Kasi yung manok daw lang ang makapagbibigay ng protein sa shell ng itlog. May explanation ba? Kaya according sa science, di ba? Ang manok daw lang ang makapag-produce ng protein para mabuo yung shell. Bahala kayo. Amen? Amen? If thought it was right to do the forbidden. Ang pagkaalam kasi ni Eva, tama yung paggawa ng pinagbabawal. Sinong may kanta yung
Bawat yugto ng sandali. Ano? Kung ano pa yung pinagbabawal, yun pa kasi ang gustong-gusto nila. Amen? At ang alam kasi ni Eva, makapagpapagaling ito, makapagpapatalino ito, magbibigay sa akin ng karunungan, katalinuhan, at power, source of power. Siguro naman, ayaw niyong pakinggan, pero dapat kong sabihin, may mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Na gustong-gustong sila ay may tataas. Tama ba yan? Nababaliktad. Satan's mind pa rin yun. Amen? Na sila lang ang magaling, hindi ka na magaling. Satan's mindset. Bigat naman. Pinagaan ko na nga eh. Ano? Amen? Na sila lang ang nakakaunawa. Na sila lang dapat ang nagagamit. No. Amen? 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 Na sa pinakasimpleng salita ay fried chicken. Pero, alam nyo, in fairness, sa mga kapatid natin sa INM, walang ibang naitataas kung di ang dakilang pangalan. Amen. Palampakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen? Ginagamit ng bawat isa ang ating kakayanan para madakila ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Eva, it was good for food. Maganda ito. Sarap itong pagkain kasi nung sabi niya, makaayayo, makaayayo. Persuasive eh. Anong pagkain kayo na iinggan nyo? Yung nakasakmal ng mansanas? Galing nyo ah. Anong gusto nyo yung pagkain? Yung manghang? Kari yun, ano? O choy-sam na lang? Gumaba naman. Amen? It was good for food, sabi niya. Pangalawa, it was good for the eyes. Wow! Itong mata kasi natin eh. Pasalamat kayo may konting blurred ng paningin ninyo. Kung malinaw pa yan, marami kayong gugustuhin. Amen? Lalo na ngayon, mura ngayon sa Giordano. Amen? Good for eyes. Ingat-ingat sa paningin. Nadadali tayo dyan. Amen? Pagka may pagka-Tom Cruise yan, wow, ang gwapo niya. Pagka may Angelina Jolie yan, wow, ang ganda niya. Amen? Ingat-ingat tayo. Madadali tayo dyan kung hindi tayo maingat sa paningin natin. Amen? Amen po ba? Amen! Nadali na nga, pastor eh. Grabe mit ni pastor. Amen. He reversed the order. At yun yung dahilan kung bakit may mga nangyayari ngayon sa mundo. Kaya yung ginagamit nyo sa outreach, yung Roma chapter 5 verse 12 ba yun? Kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at naapektuhan lahat. Amen? Pero mabuti na lamang, sabi sa verse 8, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Kahit tayo makasalanan, sabi doon, the love of God, ibinigay niya. Amen. Praise the Lord. So, ingat. Ingat-ingat sa mga kinakain natin. Amen? Hallelujah. Huwag niyong lagyan ng alcohol, delikado. Amen? In this world, God has given us the go signal to do things. Amen? Naniniwala ba kayo? Na binibigyan tayo ng God ng go signal to do things. Na ang bagay na yan is which are for our own good. Hindi nakakasira. May instruction si God na gawin natin na hindi nakakasira sa atin.
mga kapatid. Also, he has warned us not to do things which are harmful to us. Ang gusto ng God, yung nakakabuti sa atin ang gawin natin. Yun yung utos niya eh. At hindi nakakasira sa atin. The Bible is clear about the do's and the don'ts. Nandito na lahat. Yung mga dapat mong gawin at mga dapat hindi mo gawin. Amen? Hallelujah. Christianity is a way of life. Naniniwala ba kayo? Kaya yung mga baguhan, yung mga bagong pumupunta dito, ibig sabihin, pagka pumunta ka na dito, mapabilang kang isang Christian, that is a way of life. Ang alam kasi ng iba, kung anong meron sila ngayon, kung ano yung katayuan nila ngayon, kung ano yung nasa kanila ngayon, yun yung way of life. Hindi. Ang pagiging isang Kristiyano, yan ang way of life. Daan yan ng buhay. Kaya sabi ng Bible, kahit daw mapasayo lahat ng bagay sa mundo, if you lost your soul, walang kabuluhan. Amen? Amen? Si pastor naman, ang tiyaga-tiyaga ko nga para mag-yumaman eh. Ba't ganyan ang sinasabi ni pastor? No. Hindi ibig sabihin na kung anak ka na ng Diyos ay bawal ng yumaman. No. Amen? Dapat nga yayaman ka eh. Kasi sabi nga ng kanta natin, umuulan ng pagpapala sa mga anak ng Diyos. Ibuhos niya ang pagpapala, rumaragasa ang pagpapala. Amen? Praise the Lord. Amen? Amen? Pero ang tanong, willing ka bang patangay sa ragasang yan? Christianity is a way of life. Amen? Maging Kristiyano ka. Tatangayin ka ng rumaragasang pagpapala. Amen? Amen? Hallelujah. Maging tapat ka. Maging masunurin kang anak ng Diyos. Sigurado, tatangayin ka ng rumaragasang pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Christianity is a way of life. Naalala ko, nung Saturday yun, nag-share ako dito ng medyo exhortation. Yun yung pinost ni Pastor Leo, yung naka-sweater lang ni Kasini, kasla na pan nakigapas. And then, nag-share ako noon. At alam nyo, nabanggit ko noon, yung Psalms 121. Nasabi doon, saan manggagaling ang tulong? Amen? Saan manggagaling ang tulong? Ang tulong ko, sabi ni David, ay manggagaling sa Diyos. Amen? Tumitingin kasi sila sa hills eh. Yung hills kasi sa mga Israelitas is Jerusalem. Kasi ang hills sa kanila, parang doon manggagaling ang tulong. Ayan. Pero alam nyo ba na ang Psalms 122 to 134, theologically speaking, yan po ay Psalms of degrees. Amen? Psalms of degrees. To commemorate the 15 years sa buhay ni Hezekiah. Kaya yung Psalms na yon, mga kapatid, 20 ang ginawa ni Hezekiah. 4 lang ang ginawa ni David at isa lang kay Solomon. Na medyo mapapalalim tayo. Huwag muna doon. Amen? Hallelujah. Yung 120 to 134, that is 15 Psalms of degrees. Maaalala ba ninyo nung nagkasakit si Hezekiah? Ano yung sakit niya? Nakamamatay na sakit. By corona na siguro yun. Nakamamatay na sakit. Pagdating ni Prophet Isaiah sa kaharihan ni Hezekiah, King Hezekiah, pumunta sa bulwagan at sinabi niya sa kanya, King, prepare your house because you are going to die today. Kung may magsasabi sa iyo ng ganon, anong reaksyon mo? Pumunta sa bahay mo at sasabihin niya, mamamatay ka na ngayon. Hindi pa siguro nasasabi na atake ka na. Nakagulat naman yun, di ba?
Anong ginawa ni Hezekiah? She looked up to the wall and prayed. At ang sabi niya sa ibang sa ibang Song of Degrees, sabi kasi ni Hezekiah, I will sing a song unto the Lord. Amen? Yung mga dinideliver pala ng Panginoon, yung mga inililigtas pala ng Panginoon, yung mga pinapagaling pala ng Panginoon, yung mga ginagamot pala ng Panginoon, dapat sila ay umawit ng isang papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ng ating mahal na Manlilikha. Amen? Pagka sinave ka niya, dapat pupurihin mo siya. Amen? Pagka provide yung pangangailangan mo, pupurihin mo siya. Hallelujah. Praise the Lord. At alam nyo ba, my prayer is this. Lahat ng member ng IMM, magiging mabuti sa kanila ang kanilang mga employer. Bakit? Bakit ganon? Kasi kailangan. Amen? Sabi ng Psalms, I will. Ang ganda nun, I will look. Wow. Sino yung titingnan mo? Hindi yung hills. Hindi yung mataas na lugar. Hindi yung mga magagaling na tao. Hindi yung mga may kakayanan. Hindi yung mga sikat na tao ang lalapitan mo. Ang pinanggagalingan talaga ng tulong ay ang Diyos na manlilikha. Amen? Kaya balikan natin kung ano yung dapat nating balikan. Ito kasi yung nangyari. Nagkasala si Adan at Eva. Amen? Bahala na kayo kung anong conclusion nyo sa anong nauna. Kasala, di ba? Amen? Pero sabi nila, si Adan talaga kasi hindi niya binantayan yung misis niya. Parang nalilito kayo sa sa teorya. Amen? Hindi niya nabantayan. Pero alam nyo, kung bakit nangyayari ang lahat ng mga ito dahil sa salitang disobedience, hindi pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi pagsunod sa Diyos. May mga lindol, may mga wars, may mga sakit. Ang dami na, SARS, influensya, ano ba yung mga nandun? Yung pinsan namin na umuwi, walang lalapit sa kanya kasi galing ng Hong Kong. Pakaway-kaway lang daw sa daan. Oo. Yung mga relatives na nagmumotor, pagka nakatapat sa bahay, papatakbuhin ng mabilis yung motor nila. Yun yung takot nila. Piman pie. Ano? Amen? Wala daw. Doon na piwagay-way mo ito sa lubungin na Kaya, sisters, huwag na ninyong subukang umuwi. Kawawa lang kayo. Kawawa lang kayo. Palampasin na ninyo itong panahon na ganito. Amen? Amen? Hindi naman sa wala kayong ibigay sa kanila kasi alam kong ayaw nyong magbigay, pero hindi naman ganun. Amen? For security of your family, sabi ni sa family and relatives, at for security ng mga bulsa nyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christianity is a way of life. Amen? Nagkasala si Adan at si Eva. Anong nangyari? Sabi ng Panginoon, dahil hindi ninyo sinunod ang kagustuhan ko, mararanasan ninyo ang mga bagay-bagay na ito. From the sweat of your body, mabubuhay ka, sabi niya kay Adan. Sabi naman niya kay Eva, pag manganganak ka, sobrang, sabi ko, kung hindi kaya nagkasala si Eva at manganganak, baka dito lang sa lalabas, O, na lang, breath na lang. Oh, may anak na ko. Paramihan na pagka gano'n, Magaling turuan ng Panginoon, amen? Magaling ang Panginoon, magaling ang Lord.
Hallelujah. Christianity, pinapatawa ko lang kayo yung mga bagay-bagay na ganun ay lubhang maingat tayo at dapat ay parental guidance ang pangangailangan sa mga family. Christianity is a way of life. Amen? Kaya ang pagkaisa mong Kristiyano, way of life yan. Sabihin mo sa katabi mo, way of life. Nasa daan ka na ng buhay. Amen? Nasa daan ka na ng buhay. Hallelujah. Kaya kung way of life ang Christianity, it is proven in the things we do. Do the do's and don't the don'ts. Amen? Pag Kristiyano tayo, amen, papabulaanan mo dahil sa ginagawa mo. Hallelujah. Food we eat. Ano ba yung bawal na pagkain? May mga ano dyan fatty, may mga salty, ano ba yung mga carbonated? Hindi na bilang doon yung, kahit yung sweet. Nabilang doon fatty, carbonated, salted. Ang mahirap nito, yun pa yung gustong gusto mo. Kaya sabi ko, maraming bugoong dyan. Pastor Rowena, aga-aga, ulam ng bugoong kanina at log. Amen? Things we seek. Christianity is a way of life. Ingat-ingat. Amen? Things we seek. Ano yung mga sinisik natin ngayon? Ingat tayo. Amen? Totoo po, Christianity is a way of life. Pero dapat maging maingat tayo. Baka naman yung hinahanap mo na yan, yung sinusunod mo na yan, yung gusto mong mapasayo ay makakasama sa'yo yan. Amen? Ingat-ingat. Christianity is a way of life. Amen? Things we see. Gaya ng sabi ko kanina. Food we eat, things we see, and things we seek. Gaya ni Eva. Nasira si Eva dahil pagkain, dahil maganda sa paningin. At pangatlo, dahil gusto niyang magkaroon ng ganito, ng ganito, ng ganito. Mga anak ng Diyos, matuto tayong makontento kung anong meron tayo ngayon. Amen? Trust lang tayo kay God. Manalig lang tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Ilapit natin sa Kanya. Idulog natin sa Kanya. Ang responsibility kasi na sa balikat ng ating Panginoon is to give. No less, no more. Amen? To give. Kaya sabi niya, ask, and it shall be given. Knock, and shall be open. Find, seek, and you shall find. Amen? Wow. To give. Yun lang yung ni God. Amen? Kaya po, bilang isang Kristiyano, gusto kong sabihin sa inyo, we are safe in the arms of God. Amen? We are safe in the arms of God. Safety tayo. Kaya yung mga verse na sinasabi doon, Psalms 91 ba? Yung mga naglipa ng quotes? Amen? Nawa siya yung shelter. Amen? Walang makaka-touch sa'yo kasi siya yung shelter natin. Amen? Siya yung sandigan natin. Siya yung refuge natin. Siya yung hindi nagpapabaya. Siya yung 24 hours na hindi kanya pinapabayaan. Kaya sabi sa Psalms, sabi ko, the Psalms of the Greece, sabi niya doon, that your keeper will not slumber. Amen? Yung sabi ko doon, yung gwarda nyo, na wala pang isang oras na natulog na. Pero yung nagbabantay sa atin 24/7. Amen? He will not slumber, sabi doon. Amen? At ang sabi niya, you're going out and you're coming in, pinoprotektahan ka niya. Amen? Hallelujah. So, we are safe in the arms of God. Sabi mo sa katabi mo, safe ka. Amen? Safe ka. Pwede bang tumayo na tayo mga kapatid? Praise the Lord. God bless His word today na napakasimple lang. Do the do's and don't the don'ts. Yung introduction natin. Praise the Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Habang kinakanta natin tong kantang ito, hindi ako mag-i-invite dito sa harapan. Pwede bang maghawakan tayo ng kamay at itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon habang nakahawak tayo sa katabi natin? Thank you, Lord. Thank you, Father. Habang kinakanta natin. Oh, Jesus. Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Yes, Lord. Yes, no one like you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Sa oras na ito, mga kapatid, habang nakahawak ka sa katabi mo, the presence of the Lord is here. Pinapakinggan ka niya. Tinitingnan ka niya. God look at you today. His ears attentive whatever prayer you utter today. Bigkasin mo lang sa Kanya yan. Pinapakinggan ka ni God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, thank you for this time, Father God. Na-deliver po ang iyong salita, Panginoon, na dapat po namin gawin yung mga bagay na dapat namin gawin. At huwag namin gawin yung mga hindi mo gustong gawin namin. Lord, turuan mo ang bawat anak mo, Panginoon, na masundan namin, Panginoon, ang iyong kagustuhan sa aming mga buhay, Panginoon. Ang aming pananampalataya, Father God, is a way of life. At gusto mo, Panginoon, na kasali kami sa agos ng buhay na patungo sa iyo, Panginoon. Gusto mo kasama kami, Panginoon, sa agos ng pagpapala, Father God. At bubuhos ang pagpapala sa bawat isa. Hindi lamang po kami, Panginoon, na nandito. Maging, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Father God. We pray, Lord, kung gaano po umaagos ang pagpapala sa amin dito. Aagos din sa kanila ang pagpapala, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Bless everyone, Father God. Ano man po, Panginoon, yung mga kahilingan ng inyong mga anak. Lord, thank you for opening the window of blessings at ibibigay mo po sa bawat isa. Maging ang bansang Pilipinas, Father God, Lord, makiisa kami sa panalangin sa oras na ito. Cover our nation, Father God, with your powerful and precious blood, Father God. At yung virus na yon, Panginoon, matatapos na at hindi magtatagumpay sapagkat, Panginoon, dakila ka po na pinaniniwalaan po namin na gagabay po sa aming bansa. Maging ang aming mga pamilya, Father God, they're going out and they're coming in sa mga tahanan po namin. Ingatan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila, Lord. And thank you for the protection, Father God, that you have given to them, Father God. Thank you, Lord, for this day. Bless everyone, Father God. Ano mang desire, Panginoon, ang meron ang kapatid kong ito. Father God, thank you. Thank you for the privilege na ibinigay mo na sa kanya yung desire niya, Father God. Lord, wala po kaming ibang sasabihin sa oras na ito, kundi ang minamahal ka po namin at pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.